Greetings mga kababayan. Harinawa sa oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zone. Yung iba sa inyo siguro mapapanood po ang ating video, no? Itong video nito sa iba't ibang oras na o araw, no? Depende po sa inyong location. But anyway, I wish you all the best in life. Sana sa mga araw nito, sa pagkakataong ito, sa darating pa, no? Kayo ay nasa laging mabuting kalagayan. Alright, bago tayo magpatuloy, paalala lang po, no? Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, ay paki-subscribe po, no? At saka paki-share and like po ng ating videos upang sa ganon ay maipalawig po natin ang ating napag-usapan dito at ma-share po natin ang karunungan o legal information sa ating mga kababayan saan man po sila nanonood. Kasi pinag-usapan po natin dito ay maaaring sa ngayon ay hindi po mahalaga sa inyo o wala pong relevance. Pero maaari sa inyong kaibigan, kamag-anak o kakilala or pagdating ng araw ay itong mapag-usapan natin dito ay may kinalaman din o maaari ninyong pakinabangan, no? Dahil magkaroon kayo ng kaalaman kung magkaroon man ng ganung pagkakataon. Okay? And of course, paki-click din po yung ating notification bell upang sa ganon, pag mayroon po tayong update, no, sa ating mga videos, ay kayo po ay properly notified at wala po kayong ma-miss, no, sa ating pinag-usapan. Kasi lagi po natin sinasabi, lamang na ang may alam sa batas. Alright. So, back now to our discussion, no? Paalala lang, no? Ito pong napag-usapan natin sa mga videos po natin ay huwag po niyong maiturin isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Kung meron kayong compelling na legal na kadahilanan, I always consult your lawyer in your community. Alright. Okay. Ang ating pong tatalakay, no, sa episode nito ay may kinalaman po, no, sa pagtanim at pag-alis o paglipat ng muhon, no, o tinatawag nating monument sa mga na makikita ninyo, no, mga boundary at corners ng mga lupa po natin. Okay? At actually nagkaroon na po tayo ng video dito, pero because of this incessant demands po at saka messages na natatanggap po natin, ay nag-request po ng marami na mailabas po o magkaroon ulit tayo ng materialis dito at ma-discuss natin to extensively kasi kung hindi po ako nagkakamali ay napag-usapan lamang natin ito sa live Q&A natin, no, na wherein hindi po tayo nakapag-focus ng husto kasi we were focused on answering also your questions or comments, no, doon sa Q&A live. So this is a recording video kaya siguro we have a lots of leeway and opportunity para ma-discuss po natin ito. Alam mo, ito kasing topic natin na pag-alis ng mga muhon, no? O pag-relocate ng mga muhon, ay ito po'y ito po'y nagiging ugat o naging sanhi ng mga pag-aaway, no, ng mga kapitbahay o mga property owners, mga adjacent property owners na kung saan ay wittingly or unwittingly, deliberately, no, ay or in bad faith, ay ginagawa pong kasangkapan para makapag-encroach, no? Or in fact, worse, makipag-land grab ng lupa na hindi naman sa kanila at either i-increase nila yung kanilang lupa, no? At kawawa naman yung kapitbahay or adjacent property owners na hindi po nila alam na dahil nagkaroon ng ganitong pag-encroach ay yung palang kanilang property o portion of their property has been owned or has been occupied already or encroached upon by their neighbors. Okay? Ngayon, tulad ng ating nasasabi, okay? Alam ba ninyo na matindi po ang kaparusahan ang sino mang mag-alis, mag-relocate ng muhon or tinatawag nating concrete monuments doon sa inyong lupa, mga boundaries. Kung makikita po ninyo sa inyong lupa, meron po yung mga muhon or concrete monument po doon, no? Nakalagay, depende po kung sino nag-conduct ng survey, ay kung minsan nakalagay doon PS, ibig sabihin ng private surveyor, no? Sila lang po ang authorized, no? Tandaan po natin,
ang mga licensed geodetic engineer lamang ang maaring mag-relocate o maglagay po ng muhon, no, sa mga property o sa lupa po natin. At in fact, ang alam ba ninyo na ang paglipat at ang hindi pag-authorize na paglipat ng muhon o pagtanim ng muhon sa lupa ay isa pong criminal na offense? Opo, ito po ay may parusa, okay? At ayon po sa ating revised penal code, no, particularly Article 313 as amended, no, ay sinasabi po rito na, ito babasahin ko na po ha, sa English, okay? Sabi niya dito, altering boundaries of landmarks. Okay? Any person, nakalagay dito, who shall alter, okay, the boundary marks or monuments of towns, provinces, or a state, or any other mark, sabi dito, intended to designate the boundaries of the same shall be punished by arresto menor or a fine not exceeding, no, binago na po ito ngayon, na not exceeding 15,000 pesos. So, yun po ang penalty. At maaari pang may kulong po ito. Okay? Ngayon, kung may ginawang dahas o pananakot, okay? Kung may ginawang dahas o pananakot ang in-apply nung neighbor na nag-encroach, okay? Ay ito po ay may-ari makakasuhan pa bukod po dun sa nabanggit nating krimen, no? So magiging dalawa po ang krimen niya. Kung halimbawa may pananakot, abay grave threat po 'yan, okay? Pag sa ganito ang multa po niyan ay hindi po maaaring nagre-range po niyan ng 40,000 to 100,000 pesos, no? Kung may pananakot, okay? Lalo pa kung ang value po, no? Ang value po ng or kung may pananakot. Ngayon, sabi sa batas, okay, kung halimbawa wala namang pananakot, okay, at meron lang pag-encroach talaga, okay, ay maaaring ang penalty would be hanggang aabot po ito ng 15,000 pesos, okay? Ngayon, bakit ba, sino lang ang pwedeng magpa-move ng muhon o alter ng muhon? Ang geodetic engineer o kaya meron pong order ang korte. So, para malaman, ano bang purpose nito? Para malaman kung talaga naka-encroach ng boundary o lupa, no, ang inyong kapitbahay or kapitlote, ang pinaka-the best po niyan ay mag-conduct po ng tinatawag nating relocation survey. Ano ba yung relocation survey? Ang relocation survey po ay ginagawa upang nga sa ganun, masukat talaga ang mga ma-determine ang boundaries ng mga lupa. Okay? So, yun ang purpose ng relocation survey upang sa ganun malaman po, no, kung sino po ang nagkaroon talaga ng encroachment dito. Siyempre po, kailangan ninyo magpasukat. Ngayon, may tanong, kailangan bang permission ng barangay para magpasukat? Generally po, hindi. Pag binasa po natin yung ating batas at saka yung manual ng pagsosurvey ng DENR, wala naman pong nakalagay doon na humingi kayo ng permission sa barangay. Although, mas makabuti kung pumunta kayo sa barangay para sila ay makapag-witness, okay? Makapag-witness kung ano ang ginawa ng surveyor, at saan siya kumuha ng reference. Kasi napaka-importante po kasi sa pagsosurvey na yung geodetic engineer ay saan siya kukuha ng reference point niya doon sa kanyang survey. Okay? Ngayon, ang kailangan lang ng geodetic engineer sa survey is kailangan nila ang kopya ng inyong titulo or tax declaration certificate. Kung wala naman kayong tax declaration certificate o titulo, baka meron kayong naitabing sketch plan dyan, no? Na halimbawa, inisyo ng isang ng pamahalaan, no? May rights kayo. Binigyan kayo ng sketch at nandun yung sketch plan, nandun yung mga boundaries, mga markings, no? Ilang meters, ganun. At saka yung line ng mga galing sa isang corner, papunta sa ibang corner, and etc. Ito po ay maaaring gamitin as reference point, no? Pero doon sa pagsosurvey nila, okay? At base doon na rin sa inyong mga papeles. Ngayon, kung wala po kanito, ay pwede na po yung inyong tinatawag nating mayroon ba kayong deed of sale,
meron ba kayong tinatawag nating deed of donation or extrajudicial settlement of estate, anything na dokumento na magpapatunay na mayroon kayong karapatan o mayroon kayong legal rights, no? Doon sa nasabing lupa. Ito ba'y mana? Okay? So makikita naman din doon din yan. So mahalaga po niyan. Okay? So yan po ang ating tatandaan. Ang geodetic engineer po, alam na po nila yan, ang gagawin nila. Pag magpasorbe po kayo, ay ang geodetic engineer usually kukuha po yan, pupunta po yan sa Land Management Bureau, sa DNR, at magpipill up po yan ng tinatawag nating approval ng survey form na kanyang gagawin. Okay? At isasubmit lang doon sa Land Management Bureau, sa DNR, ang mga dokumento na ating nabanggit sa pag-conduct niya ng survey. Okay? So, yan po ang ating tatandaan. Okay? Huwag po kayo o sino man sa inyo na basta na lang mag-move ng muhon o monument dahil ito po ay may parusa sa ilalim ng ating Revised Penal Code o Article 313. At ito po ay isang criminal offense. At kung may pananakot pa, okay, may sabi na halimbawa ay kikitil ng buhay, o sasaktan, ay baka maging complex crime pa yan at magiging at mayroong grave threats, okay, o light threats, depende po yan kung anong klaseng dahas ang ginamit, okay? Or on top of that, no, kung kiniklaim na yung ownership, abay, pwede rin po siyang makasuhan, no, sa ating Revised Penal Code for usurpation, no, usurpation of real rights or occupation of real property or real rights. Meron din pong kaparusahan yan. So, yan po ang consequence, no? Pag tayo po ay basta-basta na lang mga agaw, no? Mga agaw po o mang-encroach po ng lupa. Now, in addition to that, okay, ayon pa rin po sa Presidential Decree 1529 or yung Property Registration Decree, no, ay as amended, nakalagay din po doon na ang sino man, no, any person who shall willfully obstruct the making of the survey undertaken by the Land Management Bureau or by a licensed geodetic engineer. Tandaan po natin yan kasi yung iba, may-ari ng lupa, ay ayaw magpa-survey. No? Ayaw. Mali po yun kasi maaari po kayong makasuhan in violation of Presidential Decree 1529, no? Or Property Registration Decree. Kasi pinipigilan po ninyo yung licensed geodetic engineer o yung mismong kawani ng Bureau of Lands or Land Management Bureau na mag-conduct po, magsagawa ng land survey, okay? O relocation survey, okay? Tandaan po natin, may violation po. So, ang dami pong violation. Nabanggit natin kanina, Article 313 ng ating Revised Penal Code. At meron pa din tayong usurpation, no? Occupation of real rights or property sa Revised Penal Code pa rin yun. At saka kung may pananakot, naku po, it could be grave threat or light threats, okay? At ito pa, under Presidential Decree 1529, mayroon din pong kaparusahan yan. At sabi rito, okay? Basahan natin, sabi dito, or shall maliciously interfere o makialam, no, with the placing of any monuments, no, doon or remove, no, such monuments and destroy or remove any notice of survey posted on the land pursuant to the law shall be punished by a fine not more than 1,000 an imprisonment of not more than 1 year or both. Yun po ang parusa dyan. Okay? So, tandaan po natin yan. Kasi, marami po talagang nagiging awayan. Sanhi po ng hindi pagkaunawaan pagdating na po rito. No? Ang dami pong sumusulat sa atin. Nalaman nila yan. Ilang kanina daw yung kusina nila, pinapaalis, pinapasira kasi sinakop na ng yung lupa ng kanilang kapitbahay o yung kanilang tindahan. Ipinaalis, pinasarado na dahil di umano nakasakop sila ng kanilang ng lupa ng may lupa. So, para maiwasan po ito at kadalasan po, hindi naman sa ay dito po nagsisimula ang kanilang masamaang loob at kung minsan pa nagkakaroon pa ng kasakitan o minsan pagkitil pa ng buhay. Okay? So,
makipag-ugnayan po kayo, no? Kung kayo may ganitong situation, ay may pag-ugnayan po kayo sa inyong barangay, no? At ireklamo po ninyo. At wala po mangyari sa inyong reklamo, ay humingi kayo ng certificate to file action sa barangay, no? Kung nakatatlo, apat na kayong hearing, walang mangyari, no? At this time, ay makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer para makapag-file kayo ng complaint, no, na nabanggit natin laban sa inyong na umaangkin, no, ng inyong lupa o nag-i-encroach. Ngayon, kung wala po kayong kakayahan na mag-hire po ng lawyer, private lawyer, pwede naman po kayong dumulog, no, sa pinakamalapit na Public Attorney's Office for free legal assistance. At kung wala naman po talaga kayong kakayahan din at kayo ay within the poverty level ang inyong income, no, as certified by the Department of Public Works and Social Welfare and Development, public ng DSWD, no, Department of Social Works and Development, no, kung wala talaga kayo, ay pwede kayong baka naman mayroon kayong alam na opisina dyan ng Integrated Bar of the Philippines, no? Yung kanilang chapter, yung aming mga chapters po, ay nagbibigay po yan ng legal aid service sa ating mga kababayan na hindi po nakaka-afford ng lawyer or maaari silang pumunta sa court, sa Public Attorney's Office. Okay, sana naliwanagan po, no? Maliwanag po ang ating napag-usapan dito, no? At sana yung mga property owners mag-ingat din kayo, no? Kasi ito po ang ginagawang modus, hindi naman ni lahat ng mga sindikato o mga unscrupulous na mga tao para mag-land grab or sabihin na natin mag-encroach o magnakaw ng property na sa kanilang kapitbahay, no? At kaya po tayo nagkakaroon ng hindi magandang peace and order situation, no? Harmonious relationship sa ating community. Okay? So hanggang dito lang muna tayo, no? I hope sa ating episode nito ay meron po kayong natutunan, no? At alam na po ninyo kung anong gagawin kung sakali mang mayroon pong ganitong situation. May pahabol pa pala. Magkano daw po ang bayad ng relocation survey? Yung relocation survey po kasi marami pong factors na kasaad yan, no? Meron ding depende po yan kung saan ang location ng inyong property, gaano ba kahirap ito, no? Gaano ba kahirap ang pagpunta dyan, ang pagkandak ng survey, delikado ba dyan o squatters area ba yan na mahirap mapasukin ng geodetic engineer, no? Ano bang topography, no? Kontor ng inyong lupa, puro ba bangin yan, no? All these things, no? Yan po ay contribute din sa magkanong gagastusin ninyo. But normally po, ang mga charges po nila, katulad mga residential areas lang naman, I understand they charge kung sa probinsya, per hectares o per square meters po ang charge niya, no? Maglalaro sa depende, assuming na it could be 1,500 or 2,500 or 3,000 per square meter, or kung dito naman halimbawa sa municipalities na plain and simple lang naman yung topography at saka hindi mo mahirap ang survey, well, it could range from 10 to 15 or 30,000, no? Depende sa location again, no? Dito sa Metro Manila, depende kung ang area is only about 200, 300 square meters, usually mga 30 to 30,000 or depende po yun, no? Sa inyong ma-contact na geodetic engineer. Ngayon, kung kayo mag-contact ng geodetic engineer, magkaroon kayo dapat magkaroon kayo ng ng written agreement doon sa geodetic engineer. Nakalagay doon kung magkano po ang inyong usapan, yung presyo po ninyo, anong ang scope ng kanyang work, no? Kailan ba matapos ito, no? At magkanong bayad, no? First installment, pero wag po kayo magbayad in full. Dapat ang inyong bayad ay installment din based on the progress of work. Pag kumpleto na tapos, no? Ay saka nyo bayaran. So ano bang ma-expect ninyo doon sa pag mayroon kayong pag nagpa-relocation survey kayo? Bibigyan kayo ng tinatawag nating sketch plan ng geodetic engineer, no? Signed and verified by the geodetic engineer.
And then, nakalagay din po doon ang placement of concrete monuments o muhon, no? Doon sa mga corners na ni-establish na boundaries. Okay? Ngayon po, kung yung iba, magka-conflict ang survey kasi yung kapitbahay nyo, nagpa-relocation survey din, magkatungga, no? Hindi tumatama ang survey ng ginawa ng inyong geodetic engineer at sa kapitbahay ninyo. Well, dito po hantong po ito sa kasuhan ng korte. Now, depende na yan kung sino yung tama sa kanila. Magkakaroon po ng kasuhan yan at ang korte maaaring mag-appoint ng commissioners, no, na meron ding alam dito sa pagsosurvey at base sa kanilang findings ay ito po ay i-recommenda nila sa korte kung sino bang surveyor ang tama. Kasi po, marami pong klaseng pagsosurvey, kadalasan meron pong pagsurvey ng surveyor mali din kasi mali din yun ang reference point nila. So, napaka-importante kasi yung reference point, no? So, depende niyan, no? At saka marami ding factors like yung ano bang klaseng instrumentong ginagamit nila o ginamit nila. And all these things, no, will boils down to the accuracy, to the establishment of the accuracy of their survey. So, depende na po yan, no, sa credibility at saka sa mga ebidensya na ipipresenta ng inyong geodetic engineers kung sakali man na magkaroon po kayo ng asunto sa korte. Okay? Hanggang dito lang muna tayo at see you, no, in the next live streaming po natin or sa video kung meron tayong i-upload. Okay? Sa hindi pa nag-subscribe, no, always pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons natin at saka yung notification bell. Okay? Upang sa ganun kayo po ay ma-notify at ma-spread out po natin ng ating advokasya na magkaloob po ng tinatawag nating information, legal na kaalaman o information sa ating mga kababayan. Ika nga, labang na ang may alam sa batas. Hanggang sa muli at God bless sa inyong lahat.